nagnakaw, nakawala. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Pero Waldes, si Saldico, hindi pa rin nakukulong. Martial law. Ay, kita nyo? Akala ko si Mike Defensor nakawala. Yung ano pala yung nakawala, yung mga nagnakaw daw. Pero di ba Mike Defensor, wag mo nang pansinin yung iba kasi si Saldico may mga kaso na yan eh. Pinaghahanap na yan ng gobyerno ng Pilipinas. Ikaw may sarili ka ring kaso. Dapat pukusan mo yung sarili mong kaso. Yeah. Wag kang iiyak. Oh, grabe yung paninira mo sa gobyerno eh. Ngayong nabalikan ka, nabutasan ka, gano'n lang talaga yan, butas-butas lang talaga. Eh, totoo naman, may mga ebidensya, ay wag kang umiyak. Diba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Mahal ka namin. Basta makulong ka lang. Iyakin si Mike Defensor, oh. Kita nyo? Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung mga nagnakaw, nakawala. Sino? Si Zaldico. Eh, malamang. Diba? Magnanakaw talaga yun. Oo, magnanakaw. Ikaw naman, may bahay pa iyutan. Ano pa? Yung may ano ka pa, plunder case. Pukusan mo yan. Si Martin Romualdez, huwag mong ituro. Kasi hindi naman tumatakas yan eh. Hindi naman nakawala. Nandyan. Kaya nga lang, bakit di nyo kasuhan? Kung talagang may mga ebidensya kayo. May mga nalikom kayong ebidensya, bakit di kayo magkaso? Di ba? Ganun lang po kasimple. Hindi mo naman po pwedeng ikulong yung isang tao ng ganun-ganun na lang na walang kaso. Sabihin mo, halika, ikulong kita. Pwede ba yon? Proseso. Katulad ng ginawa sa'yo, dinaan ka sa legal at tamang proseso, Mike Defensor. Taga mo yan sa bato. Yeah? Isaksak mo yan sa bato. Taga mo. Huwag kang iiyak. Ikaw, laki-laki mo na, iyakin ka pa. Sus Mariusep. Ayan na, so hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe dyan. Kalembangin nyo na po yan. Like, share, subscribe na po kayo dyan. Tuloy po natin. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Pero Waldes, si Saldico, hindi pa rin nakukulong. Okay lang. Makulong ka lang, okay na kami. Ayaw namin ng sinungaling na alam mo yon, yung nang bibrinwash sa utak ng mga Pilipino. Shoutout sa 18 garbage kargador ha. Amo nyo nakakulong. Nasaan kaya kayo ngayon? Si Baligod pinapahuli na. Pinapa-aresto na. Yung 18 Marites tadtad na ng kaso. Tapos ang masama pa dito, yung 18 Marites na yon, wala na pong sumusuporta sa kanila. Iniwan na po sila sa ere. Kaya yung babaeng nagsasabi, yung senador na babaeng nagsasabi na hero daw yung mga Marines. Tulungan mo sila. Hero pala eh. Yan. Tulungan mo. Hero pala yung tingin mo eh. Sino ba yung nagsabi nun? Si Loren Ligarda? Ha? Si Loren Ligarda ba? Hero pala. Palitan mo. Palitan mo si Mike Defensor. Suportahan mo sila. Suportahan mo, Sus Mariusep. Martial law. Sabi nung nag-video, martial law daw. Bobo din yung nag-video, no? Pag sinabi kasing martial law, batas militar yan, no? Ang mga kasundaluhan natin, nasa city yan, magkakalat yan, magkakaroon ng curfew, magiging mahigpit. Yun po yung tinatawag na martial law. Okay? Kayo nga ngayon, paano nyo sasabihing martial law? Malaya nga kayo nakakapag-rally. Pag sinabing martial law, bawal po yung rally. Okay? Gets nyo? Yun yung martial law. Kayo po, bawal ding manira sa social media. Bawal gumawa ng kanta na pagbanat sa gobyerno. Tingnan mo si Freddy Aguilar, may ginawang kanta nun. Kay Marcos Sr. Anong ginawa ni Freddy Aguilar? Nagtago sa ibang bansa. Dahil yung kanta niya patama sa administrasyon ni Marcos Sr. Ganon. Bawal. Kahit kaunti, bawal. Yun yung tinatawag na martial law, mga bobo. Wala talagang mga utak. Kaya,
isunod po natin ito kasi matindi-tindi itong pinagsasabi nitong Cayetano na to no? Sa ating Pangulo. Panoorin po natin to. God forbid may mangyari sa Pangulong Marcos, maging Pangulo ngayon po. Oh. Si What if daw, God forbid, kung may mangyari kay PBBM at maging Pangulo si Inday Sayad. Diba? Ibig sabihin, paano kung mamatay daw po si PBBM may mangyari na hindi maganda? Talaga naman nasabi talaga yun ni Cayetano? Gusto mo talagang mamatay yung Pangulo, Cayetano? Diba? What if daw? Paano kung may mangyari nga daw kay PBBM? Hindi po maganda ito, yung ganyang yung ganyang pinagsasabi nitong aso ng China na to. No? Kayo, papabor po ba kayo? What if daw? Hindi ganun eh. Hindi tayo pwedeng manghula. Ang dapat pukusan ninyo dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, yung ebidensya. Hindi yung what if ganito, what if ganyan. Tama po ba yun? Hindi ka naman nakikipagkwentuhan dyan. Diba? Dapat nagtatrabaho kayo. Kung ano yung hawak niyo yung ebidensya, dyan lang kayo mag-focus. Hindi yung what if pa. Na may mangyari in the future, ganyan. Wala dapat ganun. Tangina mo. Bubo talaga to si Alan Peter Cayetano. Halatang halata po yung kanyang pagkatuta. Ha? Oh, tuloy natin. si Sara Duterte. I-play ko ng buo God forbid may mangyari sa Pangulong Marcos, maging Pangulo ngayon po si Sara Duterte. My view is tuloy yung impeachment. Pero, ang magpre-preside na yung Chief Justice. O pwede ba tayong magbotohan na wag yung Chief Justice ang wag yung Chief Justice ang mag-preside? So how is it possible that today, we're starting out on the wrong foot by arguing who will preside when the Constitution already settled it, Mr. President? So ayun mga pre, what if daw na may mangyari sa ating mahal na Pangulo, no? Pero nakikita ko dito kay Cayetano, parang gusto niya talaga na may ganong eksena talaga, no? Pero alam niyo naman na malabong mangyari yun, 'di ba? Malabong mangyari kasi ang ating Pangulo ay hindi naman po masamang tao, no? Siguro ako'y naniniwala kung ang ating Pangulo, kung masama lang yan, masama din yung babalik sa kanya, di ba? Ganun lang yun. Nagtanim ka ng kasamaan din yung babalik sa'yo. Pero, sa ngayon kasi, kabutihan po yung itinatanim po ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa. Oo. At naniniwala po ako na ang balik nito ay kabutihan din. Hindi lang po sa Pangulo kundi para po sa lahat, no? Sa lahat po ng mga Pilipino. Kasi ang success po ni Pangulong Bongbong Marcos ay success po yan ng bawat Pilipino. Di ba? So, ganun po yun. Kaya, Alan Peter Cayetano, kung ano man yung iniisip mo ng mga imahinasyon dyan, no, tigil-tigilan mo na, no? Oo, magtrabaho ka na lang sana ng tama. Hindi yung parang kayo pa yung, dyan, no? Alam mo yun, tagapagtanggol ni Sara Duterte. Oo, nagiging lawyer na kayo ni Sara Oo. Halatang halata na. Alan Peter Cayetano. Ang inan to talaga, mapapamura ka na lang talaga. Kayo po mga pre, ano po yung inyong opinion dito kay Cayetano? Paki-comment naman. Para naman ay mabasa po natin yan. At ito po, idugtong po natin ito mga pre. Nakakatawa to Nakakatawa to. Idugtong po natin ito. Babasagin natin yung trip ng hayop na to. Panoorin natin. Attorney Lotok, arestuhin mo na po ako. Dahil po tinanong ako ng nanay ko kung anong masasabi ko kapag sinapak mo ako. Ang sabi ko po sa kanya ay mayroon na akong kinontratang tao na paghihigantihan ako at sasapakin ka rin. So, sang-ayon po sa inyong logic ay grave threats po iyon at inciting to sedition. Sir, I'm confessing to a crime. Arestuhin nyo na po ako. Mga kababayan, magpakulong na po tayong lahat. Sagutin nyo po sa comments. Ano po ang gagawin nyo kay Attorney Lotok kapag kayo po ay sinapak niya? Magkaiba kasi yung sapak Diba? Magkaiba yung sapak sa pagpatay. Lawyer ka pa naman pero tanga ka. Ilong ranger ka nga talaga. Kapag sinapak ka, hindi naman totally na pagbabantayo, napapatayin ka. Pwedeng nasapak ka lang talaga. Sinapak ka.
'Di ba? Pero hindi po yun totally masasabi na intensyon kang patayin. 'Di ba? Hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung salitang patay. Kasi na-mention ni Sara Duterte yun na pag pinatay ako, patayin mo rin. So, mawawala ng buhay yun. Patay di ba? Pero kung sapak, mabubuhay ka pa. Sapak lang naman yan. O sino nakatikim ng sapak dito? Nung bata ka pa. Ganon. O bakit buhay ka pa ngayon? Kasi sinapak ka lang. Pero kung pinatay ka, malamang wala ka na ngayon. Okay? Magkaiba kasi yung attorney. Bubo ka. Oo. Spelling pa lang magkaiba na. Tarantado talaga. Diba? Ang babaw. Ang babaw. Ang babaw po. Bakit hindi mo pukusan yung salitang pagpatay? Bakit tumalong ka sa sapak? Binabaan mo lalo Mas malalim kasi yung pagpatay kumpara sa pagsapak. Yeah? Tangina. Oh. Attorney Lotok, arestuhin mo na po ako. Dahil po tinanong ako ng nanay ko kung anong masasabi ko kapag sinapak mo ako. Ang sabi ko po sa kanya ay meron na akong kinontratang tao na paghihigantihan ako at sasapakin ka rin. Oh. Kung sinapak mo si Luto, makakasuhan ka lang ng ano ba yun? Physical injury ba? O ano bang ikakaso dyan? Hindi po murder. Diba? Kasi ano lang sapak nga lang minsan nga sa barangay lang yung pinag-uusapan. Halimbawa, yung suntukan na nga lang, magsusuntukan kayo. Nag-utos ka na, suntukin yung taong yun. Magkakabaranggayan nga lang kayo Oh, and then, ayos. Kasi suntukan lang. Ito pa kaya, sapak lang. Paano ngayon? Ako, si Ballpoint Man, sabihin ko, nabubuisit ako sa Kailong Ranger. Nangontrata na ako ng tao para patadyakan ka sa muka. Anong kaso doon? Siyempre, meron din. Pero hindi siya pagpatay. Diba? Hindi mo siya matatawag na, pinagbabantaan yung buhay mo. Or pinagtatangkaan yung buhay mo na kunin. Kasi tatadyakan ka lang naman sa muka diba? Ano ba to? Sino ba to nag-comment? Okay. So yan, kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, pa-comment naman para mabasa po natin, no? Yung inyong kanya-kanyang mga komento dyan. Ayan. Okay, sa mga nagtatanong, sino yun? Ano po yun, Ilong Ranger. Ayan like, share, subscribe po. Sa hindi pa po nakakapag-like dyan, kalimbangin nyo na lang po yung bell button natin.